Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. What the hell did you think you were doing? Sita ni Rohan kay April habang sinusuot nitong hinubad na pantalon. What do you mean? Tinapos muna niyang pagbibihis bago ito tinignan. Nakaramdam pa rin siya ng panunuyo ng lalamunan habang nakatitig sa hubad na dibdib nito na kanina lang ay hinaplos niya. I thought you were seducing the Taurus heiress. Paalala niya sa sinabi nito kanina. Humantong sa hindi niya inaasahan ang pangaakit na iyon. There had been the promised pleasure that she still blushed to think of the way she had climaxed over and over again as Rohan had promised she would. The most explosive, the most forceful, being when Rohan had joined her in a climax so fierce that it had left them both breathless and sated. Pero ngayong tapos na iyon, ay naguguluhan siya. Bakit parang galit ito? I was your first lover, damn it. Asik nito sa kanya habang irritabling sinusuklay ng mga daliri ang buhok nitong kanina lang ay hinahaplos niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang maalala niya ang naganap sa kanila. Kailangan niya mag-concentrate sa kasalukuyang nangyayari kung ano man iyon. Your point being, you're 28 years old. Bulalas nito. Anong kinalaman ng edad ko sa bagay na iyon? Umiling-iling ito. Hindi ko alam na may 28 years old version pa pala sa panahon ngayon. Siguro wala na ngayon. Aniya, naiiritang tinignan siya nito. Hindi ito ang tamang oras para magbiro ka, April. Napabuntong hininga siya. Perhaps if you stop making such a drama out of everything. The drama, as you put it, is that I obviously didn't use any protection. Hindi ka naman siguro magbubuntis agad pagkatapos sa isang beses na. Tama ka. Hindi ako magbubuntis. Aniya, iyon palang inaalala nito. Lalong kumunot ang noon nito sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong huminga ulit siya. Ang ibig kong sabihin, for medical reasons, I'm on the pill. Paliwanag niya. Pero mukhang hindi pa rin ito maintindihan iyon. Anong klaseng medical reason? Personal ones, for goodness sake, Rohan. Hindi ako sanay magpaliwanag ng personal na bagay sa ibang tao. Masanay ka na. Tila walang anumang sagot nito. Naiiritang bumuga siya ng hangin. About 5 years ago, I had irregular and very painful heavy periods, kaya pinainom ako ng doktor ko ng pills. Uminom ako ng pills, satisfied? I guess, sagot nito. Nadidismay siya sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala nagtatalo sila. Minutes ago, they had been making love. Pero ano bang inaasahan niya mangyayari pagkatapos na namagitan sa kanila? Naluluhod ito sa harap niya at aaminin na mahal siya nito. Nasasabihin nitong hindi nito kaya mabuhay nang wala siya sa buhay nito. Nasasabihin nitong gusto siya nitong pakasalan at isama sa Amerika. Hindi niya inisip na gagawin nito ang kahit ano sa mga iyon. Ngunit hindi niya napigilang aminin na sana nga igawin nito ang alinman sa mga iyon. Dahil mahal na niya ito at hindi dapat siya ma-inlove sa lalaking malinaw na sinasabi at ipinapakita na hindi nito kailangan ang kahit anong emotional entanglement. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dito, Rohan. Please, pakiusap niya. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan natin ang tungkol sa nangyari. Libing ng papa mo mamayang hapon. Next, you'll be telling me that's the reason we made love in the first place. Galit na sabi nito. Hindi ko sasabihin yon. Hindi ko alam kung ano nangyari kanina o kung bakit nangyari iyon. It just happened. At mukhang hindi na makaka-recover ang puso niya sa nangyari iyon. At least naging honest ka. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa'yo. Aniya, pero nakalimutan mong sabihin sa akin ay isa kang heredera. She stiffened. Hindi ko nakalimutan. Inisip ko lang na walang pakialam ang ibang tao tungkol sa personal na buhay ko. Tila konsumido na bumuntong hininga ulit ito. Nakakatawa na inisip ko pa talaga kahit sandali lang na baka ikaw ang kumuha ng mga first edition. Salamat sa tiwala. Sarkastikong balik niya. As far as I'm concerned,
trust is earned, not given. The fact na nakalimutan mong sabihin sa akin ang tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo at ang pagiging berhen mo, pwede bang kalimutan mo na yun? Malapit nang maubos ang pasensya niya. Pagod na siya pakinggan ang mga sinasabi nito, lalo na't sa palagay niya at kinakatakot niya ay mahal na niya ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa mong big deal ang tungkol doon. If it doesn't bother me, I can't imagine why on earth it should bother you. Pagkatapos siya nitong titigan ng matagal, ay tumalikod niya ito habang irritable sinusuklay ang buhok nito. Ano bang kinagagalit nito? Hindi maintindihan ni Rohan kung bakit masyado niyang ginagawang issue ang pagiging berhen ni April. Hindi rin niya alam kung bakit masyado siyang apektado. Basta ang alam niya ay naapektuhan siya ng labis. Lalo na kapag naiisip niya may ibang lalaking aangkin dito sa hinaharap. Ikinagagalit niya iyon. Sa nakalipas sa 15 taon ay marami rin siya naging karelasyon sa kama. But he had never been any woman's first lover before. Dahil sa kaalamang wala pang iba bukod sa kanya na nakaangkin, nakahaplos at naghatid ng kaluwalhatian kay April, nakaramdam siya ng possessiveness dito. Bago ang ganoong pakiramdam sa kanya, hindi pa niya naramdaman iyon sa ibang babae. Kaya bakit nakakaramdam niya iyon kay April? Siniguro niyang formal ang kanyang mukha nang humarap ulit siya dito. Tama ka. Pareho tayong maraming kailangang gawin ngayong umaga. Pero, walang pero Rohan. Putol nito sa sasabihin niya. Gaya ng sinabi mo, matanda na ako para maging virgin. At kung kukuha ko ng magiging lover, yung experience na kukunin ko, tama? Anito na lalong nagpainit sa ulo niya. Hindi mo gugustuhin malaman kung anong iniisip ko ngayon. Galit na sagot niya. Pero mukhang hindi malang ito naapektuhan. Nakibit-balikat lang ito sa kasinimulang inisin ang pinagkainan nila. Kung gusto mo na magtrabaho, tila itinataboy na siya nito. Fine, maagap na subot niya. Saka dinampot ang hinubad na t-shirt sa sahig. Mag-uusap pa tayo mamaya. Paniniyak niya bago siya lumabas ng kusina. Malalaking hakbang numakit siya sa hagdan. Laman pa rin ang isip niya mga nangyari sa kanila ni April na umagang iyon. So far, it had been one hell of a day. Kailangan pa niya asikasuhin ang libing na kanyang ama mamayang hapon. But making love with April had made the ordeal of his father's funeral fade into insignificance. Napahinto siya sa paghakbang sa realisasyong iyon. He could still feel the satiny perfection of April's skin against his hands and lips, and he could still taste her. He could still feel how good it had felt to be inside her. Good? It had been fantastic. Dahil doon, gusto niya maulit pa na magitan sa kanila na paulit-ulit. In fact, natitiyak niya mag-e-enjoy siya makapaniig dito sa mga susunod pang araw at gabi. He would make love to her in every way he had ever fantasized making love with a woman. Rohan, my boy, you're in above your head, aniya sa sarili. Kapag kuwan, ay pinapatuloy niya paglalakad papunta sa silid ng kanyang papa. Masyado na yata siya nahuhok kay April. Ramdam niya ang panganib na baka hindi siya makarecover sa nadarama niyang iyon. Nakatingin pa rin si April sa nilabasang pinto ni Rohan. Hindi pa rin naaalis ang tensyon sa kanyang katawan. Nasasakta rin pa rin siya habang umukilkil sa isip niya ang hayagang pagsasabi nito na aalis agad ito pagkalibing sa ama nito. And this time, he would be gone. For good. Napakatanga niya. Hinayaan niyang tuluyan siyang mahulog sa isang lalaking walang intensyon na ma-inlove sa kahit sinong babae. Kinalma niya ang kanyang sarili. Kapag kuwan, ay lumabas na rin siya ng kusina para simulan ang trabaho niya. Sana lang ay makapag-concentrate siya. Tumuloy siya sa library. Natigilan siya na makapasok siya roon. Namimilog ang mga matang tiningnan niya ng top shelf ng sirang glass cabinet kung saan nakalapag ang nawawalang first editions. Paano napunta ang mga iyon doon? Nasisiguro niyang wala roon ang mga libro na nagdaang araw. Dalawa lang ang posibleng paliwanag sa paglitaw ng mga libro. Nagkamali siya at hindi talaga nawawala ang mga libro. Bagay na mahirap paniwalaan dahil paulit-ulit niyang chinek ang buong library o isinauli iyon na maglilako sa kaligitnaan ng gabi. Ngunit imposible rin ang huling naisip niya dahil mahigpit ang security sa mansyon. O maaaring may pangatlo pang posibilidad at hindi pa lang siya naisip kung ano iyon. Alam na kaya ni Rohan na naroon na ulit ang mga libro? Rohan, ipinilig niya ang kanyang ulo para mapalis ito sa kanyang isip. Gayon din ang namagitan sa kanila. She had to stop even thinking about him, let alone dwelling on how much she loved him. Kailangan pa niya resolbahin ang misteryo sa mga nawala at ibinalik na libro. You're really one hell of a woman, did you know that?
Bali ni Rohan kay April habang nulan sila ng kotse niya at pabalik na sa mansyon. Katatapos ng libing ng kanyang ama at nairaos iyon ng maayos. Salamat kay April na hindi umalis sa tabi niya. Marami nakipaglibing. Sa labis sa pagkagulat niya, na punong simbahan sa dami na nakaramay sa kanya. Ang marami sa mga iyon ay lumabas pa mula sa Maynila para lang makipaglibing. Siya ay nanatili lang na tahimik at nagmamasad sa paligid. Si Aling May na umaasikaso sa pagpapakain sa mga bisita. Hindi na niya naisip ang tungkol doon dahil inihahanda na niya ang sarili sa pagbabalik sa Amerika. Salamat sa pagsuporta sa akin. Naintindihan niya ito, pero hindi niya nagustuhan ang sinabi nitong aalis na ito ng araw din iyon. Hindi niya alam kung bakit tumututol ang kalooban niya. Siya rin naman ay aalis na roon. Kundi bukas ay sa makalawa. But the thought of April leaving, of never seeing her again, disturbed him more than he could ever have imagined. Fine, go. Pero sana ay handa kang tanggapin kung sakali na tama pagkakakilala mo sa ama mo. I'm ready for that. Ngumiti ito ng tipid. Obviously, hindi para sa isa't isa mga magulang ko. Pero kagaya ng sinabi ko sa iyo, hindi ko agad nalaman yun. Ang alam ko noon, masayang kasama ang daddy ko. Palagi kasi siya nakatawa at pinaparamdam sa akin na mahal niya ako kapag umuwi siya. Siguro ay dahil kulang ang pagmamahal niya sa mommy ko. Hindi ko talaga alam. I was a child, so how could I possibly know or be in a position to act as his judge and jury? Hinusgahan ba agad niya ang kanyang papa? Hell yes. Na magpakamatay ang kanyang mama, ay sinisi agad niya ang kanyang papa. Tama nga kaya naging judgment niya noon? O nagkamali siya sa paghusga agad dito? Dahil sa sinabi ni April, ay sumulpot ang mga pagdududa sa isip niya. Siguro magagalit pa rin ako sa daddy ko kapag nakita ko siya. Pero pwede rin hindi na. Anito, that's a pretty gutsy outlook. Puri niya rito. Pwede rin kalokohan lang iyon, but I have to at least try. May nangyari na sa ating mga bida, mga kafelisidad. At ang totoo, mahal na ni April si Rohan. Handa bang aminin ni April kay Rohan ang kanyang damdamin? Kaya naman, abangan!